Talagang ramdam na ramdam namin na si Kuya po talaga sinugo ng Diyos sa ating mga magkakapatid at sa buong kapatiran. Surprise na pagkikita-kita. Kumusta po kayo mga kapatid dito sa Bicolandia? Kanina po, naiyak po talaga ako kasi po yung espiritu pong dala ni Kuya talagang nakakagalak po sa puso. Hindi ko po maipaliwanag, hindi ko po maano sa salita. Si Kuya po, dahil doon na busy po siya, pero sa kabila ng kabisi ng schedule, pumunta po dito, nakikita po talaga yung kababaang loob ng ating mga ngaral at saka yung pag-ibig na ibinibigay niya po sa atin. Yun po na magkita-kita po tayo ng mukhaan, talagang nakakaaliw po siya. Nakakapagbigay din po ng pag-asa, kasiyahan, lalo na po yung pag-ibig. Na-apply po natin siya na magkita-kita po ng mukhaan. Kuya, salamat po sa Diyos, nakita po namin kayo ng mukhaan. Kahit po busy po kayo, talagang pumunta po kayo dito sa Bicol para makita po kaming mga kapatid. Sobrang nakakagalak po ng puso at nakakapagpatibay po ng aming pananampalataya. We love you po, Kuya. Ingatan at samahan, nawa po kayo palagi. Nararamdaman ko po tuwing makikita ko siya. Yung lahat ng nararamdaman namin na siyempre may mga problema din po dumaraan sa buhay natin. Silayan mo lang po siya. Sa part po namin, nakakapagbigay na po yun ng comfort. Kayo po yung pumunta dito sa amin. Sobrang naaliw po kami na parang ang sobrang kasiyahan po ang dulot niyo po sa amin na pinuntahan po niyo kami, lalo-lalo na po nila Kuya, nila ate ng mga KNP at AP natin. Ang saya po talaga. Sobrang saya. Salamat po sa Diyos sa pagkakataon po na mapuntahan niyo po kami. Tsaka ma-meet po namin yung mga kasama niyo po, pati po kayo nila ate. Salamat po sa Diyos, mahal po namin kayo. Galing po kami sa ospital, sinundo po kami. Wala po kaming alam. 7 years old pa siya po si Seth Edrey. Yun po ang isang taon po ang gamutan niya. Mayroon nag-steroid po siya. So yung maintenance po. Yun pong yun ay iinumin niya sa buong isang taon. Opo, pati po yung steroid. Tapos weekly po siya, Brad Daniel, ikekemo po weekly. Yung magiging gamutan nung anak po ninyo, ano, huwag niyo pong alalahanin, loobin ng Diyos. Sasagutin ko na po yan, ha? Salamat po sa Diyos. Yawa po ang Diyos. Salamat. Yawa po ang Diyos. Tama yun, na lagi ang ating pag-asa, yung magagawa po ng Panginoon. Salamat po sa Diyos. At salamat din sa mga kapatid, ano, na lumilingon at sana alalayan natin yung kapatid at yung kanyang sambahayan. Meron tayong pinagdadaanan kung minsan, pero ang ating pag-asa lagi, ang Diyos po ay mabuti. Ang kanyang kagandahang loob Amen. ay magpakailanman. Ang tingin ko po talaga, Diyos po ang kumilos. Kaya po nagpapasalamat ako sa pag-ibig talaga po ng buong kapatiran. Nandun po yung pag-ibig po nila sa pagtulong nila sa amin, sa buong pamilya namin. Yung sagutin yung buong, kasi isang buong taon siya magkikemo eh. Yung sagutin yung lahat ng gastos na yun, isa pong kagaanan ng kalooban po yun. Tulad nga po ng turo sa atin, ang Diyos ang lahat ng gumagawa ng paraan, di ba po? Tapos tayo naman po ay totoong natuturuan ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sa Diyos talaga po ang laging pasalamat ko. Nakikita ko po mula po sa ating mga ngaral hanggang po sa buong kapatiran na isa sa buhay po natin yung pag-ibig na itinuturo ng Diyos. Kaya po, maraming salamat po sa Diyos. Wala po ibang masabi kundi salamat sa Diyos po.
pagkikitang ito at pagkakadaupang palad. Kasi kumbaga priceless ito dahil hindi mo maipaliwanag yung nararamdamang kaligayahan ng ating mga puso doon sa pakikipaghalubilo natin sa kapatiran. Nararamdaman natin ang pag-ibig na hindi lamang sa salita, kung hindi talagang nagagawa ng bawat isa sa atin. Ngayon po na makakasama natin ang kapatid Daniel dito sa SPBB, first time in history na makasama po natin siya sa SPBB mga kapatid. Kaya ako po ay nasisiyahan, naliligayahan ng aking puso na sana po ako po excited na. Salamat po sa Diyos sa pagkakaroon namin ng isang taga-akay na katulad mo, kapatid na Daniel. Ako po, babaunin ko sa akin pong pagpapahinga ang akin pong natututunan sa iyong pagtuturo na lalo po akong naliliwanagan sa mga itinuturo niyo sa amin na sana po hindi lamang sa ating mga Pilipino kung hindi talagang makita ito ng buong mundo na dito sa Pilipinas nag-umpisa ang iglesyang totoong sa Diyos na sana po ay maipagpatuloy natin ang ating pangangaral sa pamamagitan po ninyo. Ingatan kayong palagi ng Panginoon, kapatid Daniel, at ang inyong sangbahayan. Gayon din naman ang inyong mga katukatulong. Makarating tayo sa maraming grupo pa ng mga tao sa inyong pong pangangaral. Salamat po sa Diyos at sana po ingatan kayong palagi ng Panginoon. Kasi kapatid na Daniel po, bilang mangangaral natin, talagang nararamdaman ko po sa aking kalooban at sa aking puso pagmamalasakit po niya sa ating kapatiran, sa lahat ng mga kapatid. Sobrang nakaka-proud po sa kalooban na first time in the history ng Bicolandia, dito magdadaos ng malaking gawain ng SPBB, ng Piyesta ng Diyos. Ang sarap po nun. Talagang ramdam na ramdam namin. Yung mabuting balita po kasi, yung mabuting balita na nandito po si Kuya, ay sobra pong nakakagalak ng kalooban. Kasi dala-dala niya nga po yung mabuting balita na yun yung ating Panginoong Kristo, na yun naman po yung ipinangangaral sa atin at itinatawid po sa atin ng ating mangangaral. Magpakatatag kayo sa pananampalataya, mga kapatid. Magpakabuti tayo. Mapalad ang isang tao na sumusunod sa aral at katwiran ng ating Panginoon. Welcome sa Piyesta ng Diyos! Officially, atin na pong pinasisimulan ang lahat ng ating mga serbisyo para sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Have a good one, mga kapatid. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Salamat po sa Diyos. Masasabi ko po na kung ano yung goal po ng MCGI, talaga pong nakikita ko na successful po, especially sa event na ito. First time ko po actually dumalo dito, and then nakikita ko na madami yung participants na talaga natutulungan. May nakikita po ako na nabibigyan ng groceries, ng mga pagkain, madaming foods actually, hindi tinipid. So ayun po, masaya po siyang event na experience ko kapag kang dumadalo ako sa mga fiesta or sa mga fiesta sa amin. Dito po, more on talagang pagkakaisa, iisa yung hangarin, iisa yung dinaluhan talaga, alam na sa Diyos talaga, fiesta ng Diyos. And then, mas kita po na tungkol sa pananampalataya talaga yung dinaluhan na event. Mababait po, kahit yung mga ibang mga dumadalo na members, ganun din po, mga mababait. Nakakataba po ng puso kasi po, imagine po, hindi nyo naman po kaano-ano, pero nabibigyan po ng tulong. At hindi naman po maliit na halaga po yung ginagastos po dito kasi po, nakapag-duty na din po ako sa pharmacy po dyan po kanina. And grabe po yung dami po ng gamot na pinapamigay. Hindi ko lang po maisip talaga kung gaano po kamahal yun, pero natutulungan po talaga yung pagtulong po sa kapwa, lalo na po dun sa mga kapos po at yung mga nangangailangan. Bali na-inspire po ako lalo ko pa pong pagbutihan yung pag-aaral ko. Kasi estudyante din po ako ng La Verdad. So scholar din po ako ni Brad Daniel. Sobrang laking tulong po talaga sa amin.
Kuya Daniel, isa po akong scholar po ng La Verdad Christian College. Maraming salamat din po sa Diyos sa pagtulong po sa napakaraming tao, kahit po na hindi po mga kapatid or kapatid man po. Yung mabuting balita ng Panginoong Diyos, syempre, lalo yung pagdating ni Kuya dito sa amin, dito sa Bicol, ang mabuting balita ay walang iba kundi yung paglingap niya sa bawat isa sa atin, sa ating mga magkakapatid. Masaya po ang aming mga kalooban dahil itong Bicol, minsan lang namin makasama si Kuya. Hindi ko ma-explain kung gaano kasaya sa aking kalooban yung nararamdaman ko ngayon. Yung gawa, dun tayo susunod. Kung ano yung gawang nakikita ng bawat isa sa atin, hindi man niya sabihin, yun ang susundan natin. Kagaya ng sinasabi at iniaaral po ng banal na kasulatan na naunang halimbawa yung ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Yun po ang ating lalakaran. Hindi ko po maipaliwanag kung gaano po kasaya ang aking kalooban. Hindi kayang saysayin ng labi ang lahat po ng ipinagpapasalamat po namin sa Diyos na makilala at makasama ka po namin sa isang totoong iglesyang pinagsasama-samahan po namin. Salamat po sa Diyos. Yung effect sa akin na makita si Kuya, nagbibigay sa akin ng kapanatagan, ng kapayapaan, at higit sa lahat yung kasiyahan na makita mo yung mga ngaral mo ng mukhaan at syempre mayakap din siya. Sa marami nating mga kabalisahan sa buhay, wala naman tayong ibang pupuntahan or wala naman tayong ibang sa masasandalan kundi yung Diyos. At si Kuya din yung isang naging instrumento ng Diyos para sa ating mga magkakapatid. Nai-inspire ako ni Kuya through his faith. Mas lalo ako nagiging panatag sa lahat ng mga bagay. And nawawala yung worries ko sa iba't ibang mga bagay din at the same time. Hi po Kuya, salamat sa Diyos. Nagkita tayo ulit ng mukhaan. Binigyan ulit ako ng pagkakataon na magkita tayo. Yun po, salamat sa Diyos and we love you. Yung inspiration nito sa mga bagong kapatid. Kasi maraming mga kapatid dito sa Bicol, nung maanib sila, hindi rin naman nila aktual na nakita ang kapatid na Daniel, lalo na sa pagdodoktrina. Kaya nung makita ng mga kapatid, nung malaman ng mga kapatid, lalo na ng mga bago, yung pagdating ng ating mga ngaral, nakita namin yung yung parang nag-boost palalo sa kanila na magkaroon ng iba yung sigla sa paglilingkod sa Diyos. Dahil yung pagdalaw ng mga ngaral, kinasabikan ng mga kapatid. Kuya Daniel, salamat po sa Diyos at muli na kami po ay napuntahan mo dito sa Bicol. Salamat po sa Diyos dahil nakita po namin ang pagsisikap niyo po na makakay po kaming mga magkakapatid dito sa Bicol. Salamat po sa Diyos, Kuya, at kayo po ang aming naging mga ngaral at loobin nawa ng Diyos na magkasama-sama po tayo. Hindi lamang po dito sa buhay na ito, Kuya, kundi hanggang doon po sa buhay na walang hanggan po na pangako ng Diyos sa atin. Salamat po sa Diyos, Kuya. Panatag kami sa pag-aking mo, mahal na Kuya. Ramdam namin ang pag-ibig mo, mahal na Kuya. Di ka nag-iisa, handa kaming samahan ka. Di ka namin iiwan, minamahal na Kuya. Kami samahan ka. Ako po yung nagpapasalamat sa lahat ng mga kapatid kasi alam ko andyan sila, nananalangin sa amin lagi. Simula nung na-diagnose ako na may sakit, ramdam ko po yung mga kapatid na yun nga, tulungan kami sa panalangin na sana samahan ako sa papagamot ko at tumulong din po sila sa mga financial support. Kaya yun po, maraming salamat po sa mga kapatid. Ramdam ko po yung kapatiran, yung pag-ibig ng mga kapatid,
na handang tumulong sa mga kapatid na gaya kong may sakit din po. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi binagyan po tayo ng mga ngaral katulad nila, ni Brad Eli at ni Brad Daniel, na handang magsakripisyo sa mga kapatid, handang ibigay ang buhay. Grabe yung effort nila na pumupunta sa iba't ibang lokal, sa mga tulong sa mga kapatid, na lalo na may mga sakit, mga matatanda, na talagang walang gaya nila sa buong mundo. Sila lang yun. Kaya maraming salamat sa Diyos. Sinisigaw ng puso ko, purihin ka, aking Ama. Sa iyo ako nanghahawak, sa hirap man o ginhawa, tulungan mo lamang ako, lahat aking mababata, mananatiling lingkod mo hanggang sa walang hanggan. Manatili po kayo, kapatid. Magpakatatag kayo at kung anuman paraan, higit kami pong makakatulong. Narito po ang kapatiran. Kasama nyo sa pananalangin at sa anumang paraan, higit po kaming makakatulong sa inyo. At makakaasa tayo sa tulong at awa ng Panginoon. Kung tayo ay nananatiling kay Kristo, higit pa tayo sa mapagtagumpay. Kaya nga, ating pinag-uusapan at sinasabi, mga kapatid, sa tulong at awa ng Panginoon, ang ating pananatili sa pananampalataya at sa ating Panginoong Hesukristo ay magdadala sa atin ng tagumpay na ating minimithi. Kaya sana sa pag-awit natin, mga kapatid, lagi nating hingin sa ating mga panalangin at sa ating mga pagdaing sa Diyos na makapanatili tayo sa pananampalataya. At sa huli, tayo ay makapagwagi sa labang ito na ating ipinakikipaglaban na sama-sama. Oh